The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As we celebrate today the memorial of the Our Lady of Sorrows, we are reminded of the different reasons why the Blessed Mother's heart was pierced and the Blessed Mother was kind of sorrowful because of her experiences coming from the many different circumstances in the life of her son Jesus. Ang itinatala po ng mga banal na kasulatan patungkol sa pinanggagalingan ng kapigatian na naramdaman ng mahal na Birhen ay 7. Unang-una po dito, when the prophet Simeon prophesied that Jesus, the son of the Blessed Mother, is going to be a sign of contradiction. Pangalawa po na sinasabi ng banal na kasulatan na nagdulot ng labis-labis na kapigatian kay Maria ay nung sila mismo bilang isang pamilya ay pumunta sa Ehipto upang sila ay makaligtas sa kamay ni Herodes. And the third, of course, would be that Jesus was lost in the temple. The Blessed Mother and, of course, the foster father Joseph were looking for Jesus, and for 3 days, they were actually affected that Jesus could not be found. Ang susunod po na sorrow ng ating mahal na Birhen ay nung si Jesus ay pinagpasan ng krus. Pagkatapos na siya ay pinagpasan ng krus, nagdulot din ng labis-labis na kapigatian na yung kanyang anak ay ipinako sa krus. At pagkatapos na siya ipinako sa krus, siya ay namatay sa krus. At nung siya ay mamatay sa krus, siya ay ibinaba sa krus upang sa huling pagkakataon, si Maria ay makakahawak at yayakap sa wala ng buhay na katawan ng kanyang anak. At panghuli na sorrow ng ating mahal na Birhen o pinanggagalingan ng kanyang kapigatian ay nung si Jesus mismo, makalipas na siya ay mayakap ng kanyang ina, ay ilagay na sa libingan. Ang tawag po dito, the 7 sorrows of the Blessed Mother. At itong kapistahan na ito ay nagpapakita na si Maria ay hindi po manhid, na si Maria ay may damdamin, na si Maria ay nasasaktan. At ito ay pagpapahiwatig sa ating lahat na hindi po masama na ikaw ay masaktan, lalong-lalo na kung ikaw ay dinudulutan ng ilang mga masasakit na karanasan ng iyong kapwa o kahit na ng iyong mahal sa buhay. Nang ikaw ay makaramdam ng kapigatian, you are very human. And that humanity speaks for what the Blessed Mother has gone through also in her life. Hindi po madali, lalong-lalo na makita ng isang ina ang kanyang anak na pinarurusahan, ang kanyang anak ay mamatay, ang kanyang anak ay ilibing sa isang burial place. Masakit ito para sa isang ina. But the Blessed Mother stood her ground, and the Blessed Mother turned her sorrow into courage and strength. Kaya po, tayo ay maaaring tumingin kay Maria sa ganitong aspeto ng kapigatian, ngunit gumagawa ng paraan upang ang kapigatian na ito ay magpalakas ng ating kalooban, magpatatag ng ating kaisipan at damdamin. Si Maria ay hindi iginupo ng kanyang mapapait na karanasan, bago si Maria ay nagpakita ng lakas at tapang. Ito din po ang isang halimbawa na ipinapahayag niya ngayon habang ginugunita natin ang piyestang ito tungkol sa kanyang kalungkutan at kapigatian. Ang buhay po ay hindi dapat magtatapos sa pamamagitan ng pag-surrender natin sa mga karanasang nagdudulot sa atin ng kalungkutan at kapigatian. Bagkus, ang mga karanasang ito ay dapat nating kumprontahin. Ang mga karanasang ito ay dapat lalo pang magpatatag ng ating pananalig sa Diyos
sapagat ang Diyos mismo ay hindi naman magpapabaya. You heard in the gospel that the Blessed Mother was entrusted by her Son to His beloved disciple, John. At dahil naroroon ang huling habilin ng ating Panginoon na ang kanyang ina ay huwag pababayaan, ganun din naman siguro ang habilin ni Jesus na habang tayo ay nahihirapan at dahil sa mga hirap na ito, tayo ay namimigati, tayo din naman ay hindi pababayaan because Jesus on that cross also entrusts us not only to the Blessed Mother but also to the care of our Father in heaven. So in effect, hindi po tayo nag-iisa sa mga pangyayaring ito sa ating buhay. Kung meron man po nagdudulot sa atin ng mapapait na karanasan at nagbibigay sa atin ng kalungkutan at kapigatian, ito ay lilipas din sa ating buhay. At kalaunan, ang lahat ng ito ay maglalagay sa atin o magdadala po sa atin sa tinatawag nating karangyaan, kapiling ng Diyos. So today, my dear friends, brothers and sisters, remember this. Life is a journey that doesn't end on the cross, a journey that doesn't end in sadness, a journey that doesn't end in sorrow. It is a life, it is a journey that ends in the glory of the Father. Kaya po, ipagpasalamat natin sa araw na ito ang isang paalaala na ibinibigay ni Maria. Totoo, tayo bilang tao ay dadaan talaga sa maraming pagsubok. Ngunit totoo rin bilang tao, tayo ay iahon ng Diyos sa mga pagsubok na ito. And our sorrow and our mourning will not anymore just be moments of sadness, but our sorrow and mourning will be transformed into joy because the Lord is there welcoming us in His kingdom. Amen.